Alam niyo po ba sinasabi sa Bible na mas dapat pa nating nasain ang God's Word kaysa sa mga treasures, sa mga ginto? Kung isipin mo, parang overacting naman yan, no? Pero alam niyo, kung nauunawaan natin ang kalagayan natin bilang mga Kristiyano sa mundo na to, at kung tama ang puso natin, marirealize mo, totoo yun. Ano? Kaya mas malaking pakinabang ang salita ng Diyos kaysa sa anumang yaman na pwedeng ibigay sa iyo ng mundo na ito. At nakatch ako dun sa yung part, hindi ko alam kung chorus yun, no? Sinabi dun na, return me once again to walk by faith. Ano? Ang tayo po'y tinawag ng Panginoon, thank you, brother. Tinawag tayo ng Panginoon not to live by our feelings, ano? But by faith. At ibig sabihin ng faith, pagkitiwala sa sinabi ng Panginoon. Ano? So, yun ang kwento ng buhay natin. Di ba? Bilang Kristiyano, simula, nagtiwala tayo sa sinabi ng Panginoon, kahit na meron tayong mga ideas, paano maligtas ang tao. No? Tinanggap natin ang sinabi ng Panginoon. At ganun din, ang Christian life. No? We start by faith. We journey through the Christian life by faith hanggang sa dulo ay magtiwala tayo sa Panginoon, sa sinabi niya, hanggang sa hindi na natin kailangan ng faith kasi marirealize na natin, makikita na natin ang Panginoon. Buksan po natin yung mga Bible sa Matthew chapter 7. At sa ating pong pagbabasa, matutunghayan po natin dito ang huling bahagi ng message o sermon ni Jesus Christ sa mga taong sumusunod sa Kanya. Hindi lang yung 12, kundi marami sumusunod sa Kanya. Actually, wala pa yung 12 dyan. Ano? Sa chapter 10 pa sila i-introduce. At nagsabi ang Panginoon, maraming teachings sa kanila. Simula sa chapter 5, sa chapter 7 na tayo. Kapag merong message, di ba, merong time preaching, meron ding invitation, may challenge, di ba? Ito na yung challenge ng Panginoon sa mga nakikinig o nakinig ng Kanyang mga salita. Basahin po natin ang verses 21, 22 hanggang 23. Tumayo po tayong lahat, pag-ibigay galang po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Pamilyar po ba kayo sa mga talatang ito? Okay, yung iba marahil ay hindi masyado, but okay lang. Basahin po natin ang sabay-sabay at meron pong, ito pong mensahe na ito, hindi para sa lahat. May specific na targeted na mga tao. Ang talatang ito, let's see, sa pagbasa nyo, kung makita nyo, sino ba yung specific na grupo ng tao na tinutukoy dito? At ano mangyari sa kanila in the end kung hindi sila magbabago. Okay? Basahin po natin 3 verses. Verse 21, sabay-sabay po, handa, basa. Hindi lahat na nagsasabi sa aking, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw na iyon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan at nagpalayas kami ng mga demonyo sa iyong pangalan at sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayon ay ipapahayag ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. So ito sa pinakamalungkot na verses na pwede nyo mabasa sa Bible. Let's pray. Lord, kami po nanalangin at humihiling kami sa iyo, sumasamo kami sa iyo, Lord, na pagpalain niyo po ang mga salitang binasa namin at ngayon po ay aming pagkasalusaluhan. Kausapin mo kami, Panginoon, huwag naming mabilis ipagpalagay ng mensaheng ito ay para sa iba at hindi para sa amin. Lord, mangusap ka at kung meron po sa amin dito, Lord, na hindi pa po talaga nanampalataya, wala pa talagang kaligtasan, Lord, nawa ang araw na ito, ang maging araw ng kanyang kaligtasan, ikaw po, Lord, ang makapangyarihang kumilos sa puso ng bawat isa. Dalangin po namin ang pangungusap ng Holy Spirit gamit ang salita ng Diyos. At maging handa kami, Lord, na hindi lang makinig, kundi makinig dahil gusto namin sumunod.
At aming iisipin palagi na ang pangaralang salita ng Diyos ay bahagi na aming pagsamba habang kami po nagbibigay galang sa salita po ninyo at tumutugon sa iyo po mga sinabi. Tulungan niyo rin po ako, Panginoon, maging blessing sa aking mga kapatid. In Jesus' name, Amen. Upo na po tayo. Para lang po tayo ay makafocus, paalala lang po na kung meron tayong mga cellphone, wala naman tayo ina-expect na mga importanteng tawag, ay atin na lang po munang i-silent yan or i-off natin, at iwasan din natin ang magkakwentuhan habang tayo nag-aaral ng God's Word. Sabi ng teacher ko noon, kasi pagka nagkakwentuhan kayo habang may lecture, ibig sabihin, hindi kayo nakikinig. So, huwag natin sayangin, This is part of our worship. Pagpapahalaga sa Panginoon, pag-ibigay natin ng pagpapahalaga sa Kanyang mga salita. Naalala ko noon, meron akong kinausap, tagal na ito, na isang mananampalataya, sabi niya siya ay Christian. Pero at that point sa kanyang buhay, napakalinaw ng kanyang ginagawa, namumuhay po siya sa kasalanan. Hindi ka na masabi sa inyo kung ano. Papatuloy siya sa... Alam niya na mali yung kanyang ginagawa. So, nag-usap kami at isa sa mga napag-usapan namin ay, Brad, yung direksyon ng buhay mo ngayon, patuloy ka sa pagkakasala at parang okay lang sa kanya. Sabi ko, Brad, kinoconsider mo ba ang sarili mo na Christian ka? Sabi niya, opo naman kasi naalala ko nung bata ako, nag-pray ako. Tinanggap ko si Kristo sa puso ko. At alam ko pa nga yung date na ako ginawa ko yun. Pero, yun ang sinabi niya. Pero kung titignan natin yung kanyang buhay, kung malalaman niyo lang ang kanyang buhay, makikita niya na parang mapapaisip ka, ganito ba ang isang mananampalataya? Na siya ay nagkasabing nanampalataya kay Jesus, pero ang kanyang buhay patuloy sa kasalanan at wala siyang, hindi mo siya makita. Of course, di ko alam ang heart niya. Pero at that time, di ko makita na nalulungkot siya, gusto niya magsisi, gusto niya gawin ng kaloob. Wala eh. Alam niyo po mga kapatid, that's very dangerous. Mapanganib po iyon. Na napakadali po nating ipagpalagay na dahil alam natin yung gospel, alam natin kung sino si Jesus Christ, alam natin yung gagawin para maligtas, faith and repentance. Napakadaling i-assume na, well, alam ko yung mga bagay na yon, meron pa akong date ng salvation ko, alam ko tinanggap ko ang Panginoon, ay kahit ano pang maging buhay ko, kahit ano pang mangyari, kahit ano pang gawin kong kasalanan, alam ko na save ako kasi merong isang araw na nag-pray ako. Merong isang araw na tinanggap ko ang Panginoon. Well, napakadelikado niyan. Kasi sa Bible, pakita sa atin na kung tayo totoong naligtas, hindi lang ibig sabihin na may ticket ka na papunta sa langit. Ibig sabihin nun, binago ng Diyos ang puso mo. Ibig sabihin nun, dati kang patay, ngayon buhay ka na. Ibig sabihin nun, gaya ng sinabi sa Romans 6, kung tunay kang Kristiyano, hindi ka dapat magkasala. Kung hindi mo na kaya magpatuloy sa kasalanan. Ang ating pong tema ngayon, umaga, mga kapatid, ay dahil walang hanggang kaparusahan na nag-iintay sa mga huwad, mga fake na mananampalataya, tiyakin na ikay ligtas. Tiyakin mo na ikay talagang mananampalataya. Kasi pag tinignan mo, yung binasa natin, kung nagbasa ka ng mainam, makikita mo doon na hindi nagbibiro ang Panginoon, hindi po ito laro-laro. Meron po sa Bible, totoo ito. Meron sa Bible na mga fake converts. Hindi natin sinasabi na wawala ang kaligtasan. Kasi kung ang totoong ligtas talaga magpakilanman. Pero meron din sinasabi ang Bible na sila nagkasabing ligtas, pero kalaunan ay nakita dahil sa kanilang buhay na hindi pala tunay. Hindi yung nawala yung kaligtasan nila, kundi from the very beginning, hindi talaga sila mga mananampalataya. Yun po ang takot ko para sa atin. Na tayo po mga tao, alam natin, bugbog na tayo sa gospel. Alam natin yung paano ma-save, nagsishare pa nga tayo ng gospel. But mga kapatid, iniisip ko din na sana ay wala po sa atin na darating isang araw pagharap sa Panginoon mata sa mata, sasabihin niya sa atin, hindi kita kilala. I never knew you. Depart from me, ye workers of iniquity. Nakakatakot yung mga kapatid. Yun ang bakit hindi mo na pwedeng baliktarin yun.
Kaya sa lahat po ng naririto, kailangan po nating isipin na ako talaga mananampalataya ba talaga ako? Kasi kung hindi tayo tiyak dyan, maliwanag po ang salita ng Panginoon. Meron naghihintay sa atin na judgment, eternal judgment ng Panginoon. So dahil walang hanggang kaparusahan na naghihintay sa mga huwad o fake na mga mananampalataya, tiyakin natin na tayo ligtas talaga. Ligtas ba tayo? Meron ba tayong katiyakan sa heart natin na yan? Gaya ng sinabi ko po sa inyo, ang chapter 7 po, ito ang conclusion or invitation or application ng message ng Panginoon na sinimulan niya sa chapter 5. Ito yung tinatawag na Sermon on the Mount kasi sa chapter 5 verse 1, umakyat siya sa bundok at naupo siya at nagturo siya. Ganoon ang posture ng teacher talaga noong unang panahon, nauupo. Ano? At application na ito. At makikita natin dito mga kapatid na pinapaiwatig ng Panginoon na hindi sapat na nakikinig lang tayo ng salita ng Diyos. Marami siya sinabi, pero sa bandang uli, tinatawag niyo itong mga tao para sa desisyon. Sinasabi po ng Panginoon sa kanila na hindi ka pwedeng makinig ng salita ng Diyos at manatili kang neutral. Walang neutral. Walang neutral. Walang nasa gitna. It's either tanggapin mo o tanggihan mo ang sinasabi ng Panginoon. Kaya sa muli po ng ating text, ang Sermon on the Mount, chapter 5, chapter 7 ng Matthew, makikita natin yung mga paris-paris na dalawa. No? Una yung two ways. Makikita niyo sa chapter 7, verses 13 to 14. 200, isang makipot, isang maluwag. Alam niyo yun? Di ba? Sinabi ng Panginoon yan. To show na may mga namimili sa malawak na lugar, yun yung paraan ng sanlibutan, meron din sa narrow way, which is the way of Christ. Pag tanggap mo ang teaching ni Christ. And ang Christianity, hindi to bed of roses. Meron tayong naghihintay sa ating langit, pero ang Christianity, tinatawag tayo ng Panginoon mag-sacrifice. Hindi para ma-save tayo, kundi kung tayo susunod sa Panginoon, kung siya inusig ng mundo, ganoon din tayo. So, two ways. Pangalawa, puno, two trees. Di ba? Merong bad tree, tsaka good tree. Makikita niyo sa chapter 7, verses 15 to 20. Yung magandang puno, healthy na puno, healthy ang bunga niya. Yung corrupt na puno, hindi maganda ang bunga niya. Kung nagtanim ka ng ubas ang lalabas, hindi yung magbunga ng mangga. Di ba? So sinasabi ng Panginoon na meron dalawang klaseng tao talaga sa mundo. Yung good and bad. At tinutukoy niya doon yung kapag ka-good, ibig sabihin, talagang totoo ang iyong profession, may relasyon ka talaga sa Panginoon, at makikita yun sa iyong buhay. Kung ano ang loob, yun ang lalabas sa buhay. Hindi natin pwedeng i-fake ang totoong Christianity. Hindi natin pwedeng i-fake ang pananampalatayang totoo kasi eventually lalabas talaga yan. Kagaya nangyari kay Judas. Si Judas, kasama sa mga miracles, kasama sa mga teachings ng Panginoon. May mga teachings na hindi narinig ng mga tao pero narinig ni Judas. Pero sa bandang uli, fake siya. Counterfeit. Two ways, two trees, and then two responses. Ito yung text natin. Merong false profession, merong genuine profession. And sa bandang uli, alam niyo yung kwento, di ba? Two houses. Yung isa nakatayo sa buhangin, yung isa nakatayo sa bedrock. So, it's a called decision. Kaya mga kapatid, lahat ng nakikinig, gusto nating i-remind tayo na nakikinig tayo dito, hindi lang para may malaman tayo. Nakikinig tayo dito kasi gusto nating malaman ang sinabi ng Diyos para sumunod tayo, para mag-respond tayo. At yun ang pagsamba. Alam niyo, pwede kayo magpunta sa church na hindi kayo sumamba. Nagsimba lang, pero hindi sumamba. Ang totoong pagsamba ay yung may paggalang sa salita ng Diyos at may pagsunod sa kanyang mga sinabi. May desisyon. Kaya hindi tayo nagpapa-altar call dito kasi ang premise natin, lahat tayo mag-respond, hindi tayo kakasya dito. Lahat tayo mag-respond sa sinabi ng salita ng Panginoon. Now, tingnan po natin yung verse 21. Sabi diyan, hindi maingat ang pagbasa, ingatan nyo ha, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Okay? That's, in a way, that's surprising, Yan pong binasa natin, nagbibigay sa atin ng limit kung sino ang tinutukoy ng Panginoon dito. This message is not for everybody. Para lang ito sa kanino?
sa mga taong tumatawag sa Kanya ng Panginoon, Panginoon. Okay? So, hindi sinabi diyan na hindi na mahalagang tawagin mo si Jesus hindi sinabi diyan na lahat ng tumatawag sa Kanyang Panginoon, Panginoon ay hindi maliligtas. Hindi yun sinabi diyan. Ano? Actually, sabi sa Romans 10:9, alam niyo to, ginagamit natin sa soul winning, di ba? Sabi sa Romans 10:9, sapagkat kung ipahayag, you confess. Kung ipahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig, si Jesus na Panginoon, okay? Si Jesus is Lord, at sumampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. It is important to confess Jesus as Lord. So of course, mayroong pananampalataya sa heart mo and then mouth confession. Sinabi dyan, maliligtas ka. So hindi sinasabi sa atin na lahat na mag-confess na Jesus is Lord ay mapapahamak. Hindi. Kung titignan nyo yung text natin, sinabi dyan, verse 21, hindi lahat na nagko-confess kay Christ as Lord ay papasok sa kaharian ng langit. So, again, very limited ang topic dito. Hindi po ito tumutukoy sa isang tao na hindi naniniwala sa Diyos. Hindi siya ang tinutukoy dito. Kasi nga, tinatawag niya si Jesus na Lord, Lord. Paliwanag natin mamaya ang kahalagahan nun. Hindi ito tumutukoy sa mga tao na may ibang paraan na para maiugnay ka sa Diyos. No? May ba? Buddhism, mga ibang philosophy sa mundo na ito, na hindi naman, na itsapuera si Jesus Christ, hindi ba, sa Kanya, hindi iyon ang tinutukoy dito. Hindi dito tumutukoy sa mga iba na merong sariling Diyos-Diyosan, na maraming Diyos. Hindi. Ito po ay tumutukoy sa isang tao na nakakaalam ng paraan ng kaligtasan. Ito tumutukoy sa isang tao na tinanggap niya yung paraan ng kaligtasan. Tawag natin itong professing believer. Tumutukoy ito sa isang tao na sinabi niyang Panginoon niya si Jesus. So sa atin, isang tao na nag-profess. Tumutukoy po ito, maaaring tumutukoy sa isang tao na lumaki sa church at tumanggap sa Panginoon, maybe hindi lang isang beses, dalawa o tatlo. Maybe tumutukoy ito sa isang tao na alam niya na yung paraan ng kaligtasan. Tumutukoy po ito sa mga tao na kagaya nyo at kagaya ko. Tayo ang topic dito. Kaya huwag yung sabihin na, para sa iba yan. Hindi. Ang topic dito, tumatawag ng Panginoon kay Jesus. Hindi ba tayo yun? Tayo yan eh. So, pakinggan natin kung mabuti mga kapatid. At sinabi dito na hindi lahat ng tumatawag kay Jesus na Panginoon ay maliligtas. Ibig sabihin, may iba na tumatawag sa Panginoon na maliligtas. Tama ba? Meron ding iba na hindi. Okay? So, point number one natin, hindi lahat na nagkasabing may relasyon kay Kristo ay, si Jerry, hindi lahat na nagkasabing may relasyon kay Kristo ay tunay na ligtas. Okay? Ulitin natin, madali lang magsabi, di ba? Si Jesus ang aking Panginoon. Pero sinasabi sa atin ng Panginoon mismo, hindi lahat na nagkasabing may relasyon kay Kristo ay tunay na ligtas. Kung makikita niyo po yung ating text, meron po doong pinagkukumpara. Hindi ko alam kung napansin niyo, no? Silipin natin yung verse 21. Tignan po natin yung verse 21. Sabi po dyan sa verse 21, hindi lahat ng nagsasabi, profession yun, bibig yun, sa aking Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. So, makikita mo rito yung tinatawag na magkaiba yung kanyang sinasabi sa kanyang ginagawa. Okay? Profession versus life ng isang tao. Okay? Now, sinabi dyan, sino man ang tumatawag sa akin, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Ano ibig sabihin pag tinawag mo si Jesus na Panginoon?
nung time ni Jesus Christ, ginagamit po yung word na Lord, yung Greek word niyan, para magbigay galang sa mga tao na nasa taas na posisyon. Halimbawa, teacher. Diba, tinatawag natin ng teacher natin na Madam, o kaya Sir. Okay? So, nung time ni Jesus Christ, ganoon ang paggamit dyan. Kaya ang iba naniniwala na pag tinatawag na Lord si Jesus Christ, pag ibigay galang lang sa Kanya, hindi talaga pagtukoy sa Kanya bilang Master at God. Pero, kung titignan natin kung yung kabuuan ng ating pag-aaral, hindi ito simpleng sir lang, na pagbibigay galang lang sa Panginoon. Hindi po yun eh. Kasi tignan niyo po, sa context natin, kailan ba ito? Tignan niyo po sa verse number 22. Sinabi sa verse 22, nakalagay dyan. Sa araw na iyon, ay marami magkasabi sa akin, Panginoon, Panginoon. Alam niyo po kung ano yung araw na iyon? That is the day of final judgment. That's the judgment day. Hindi ko alam kung bago sa inyo, maybe bago ka lang sa Bible, di ka pamilyar. Pero alam mo ba na dating isang araw, haharap ka sa Diyos. Sabi nga sa Ecclesiastes, gawin mo lahat ng gusto mo, kabataan, gawin mo lahat ng gusto mo. Pero huwag mong kakalimutan, lagi mong pakatandaan, isang araw haharap ka sa Diyos. At yan ang tinutukoy dyan. Hindi ito simple na pagiging magalang lang na, Sir. Hindi ito mababaw na paggalang sa Panginoon. Kasi pag nag-uusapan dito, Judgment Day. At tingnan niyo po kung ano ang ginawa ng mga nagsasabi kay Jesus na Panginoon, Panginoon, gamit ang kanyang pangalan ng authority. Sabi po doon sa verse 22, sa araw na iyon, ay marami ang magkasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan? Ano yung sabihin nun? Nag-preach ng kagaya nito. Sa iyong pangalan, ibig sabihin nun, sa iyong otoridad, na parang sila sinugo ng Panginoon. They thought, na inisip nila na ginagawa nila to kasi sinugo ako ng Panginoon. I have the authority of Christ. At hindi lang yan, in the name of Christ, sila nagpalayas ng mga demonyo. And in the name of Christ, gumawa sila ng maraming gawang makapangyarihan. Alam niyo po kung ano ibig sabihin yan? Miracles. Mga himala. Pamagitan ng pangalan ng Panginoon. So, ibig sabihin, yung tinawag nila si Jesus na Panginoon, Panginoon, hindi lang ito simpleng pagiging magalang sa Kanya. Kung hindi kinikilala nila na si Kristo po ay mayroong kapangyarihan sa kanila. At hindi lang yun. Tingnan niyo po sa verse number 23. Ano ba ang kayang gawin ni Kristo? Sabi niya rito, at kung magkakayo, ipapahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayo mga gumagawa ng kasalanan. Alam niyo ba na si Jesus Christ po ang may karapatan kung sino ang papasok o hindi sa langit. So, hindi ito simpleng polite lang na paggalang sa teacher or sa isang political leader. Hindi po eh. Alam niyo po ba yung salitang Lord? Makikita niyo yan sa Bible natin. Ginagamit po yun para sa New Testament, ginagamit po yun para i-translate yung pangalan ng Diyos sa Old Testament na Yahweh. Okay? Kaya kapag nakikita niya po yun, especially after the resurrection of Jesus Christ, tinatawag si Jesus Christ na Lord. Well, of course, kapag kilala na siya ay Panginoon, mas mataas kaysa sa atin. Pero merong mga pagkakataon na ginagamit yung Lord kasama si Jesus Christ para tukuyin si Jesus Christ as Yahweh. Na siya ay Diyos. Ibig po sabihin ng mga kapatid na eto mga nagkasabing Panginoon, Panginoon, sila po kinikilala nila, at least yun ang pagkalam nila, ito yung mga tao na kumikilala na si Kristo po ang kanilang Diyos. Panginoon, Panginoon. Okay? So, sino po ba yun naniniwalang Diyos si Jesus? Tayo mga mananampalataya, di ba? We believe na si Jesus Christ is our Lord and Savior. He is our God. Pero, makita natin dito na kahit lahat ng professing Christian naniniwala na si Jesus ay Diyos, Panginoon, Panginoon, maliwanag dito na hindi lahat ng naniniwalang Diyos si Jesus, Panginoon si Jesus, ay papunta sa langit. Okay, point A. Tingnan yung point A natin. Yung mga false convert, nilagay ko na lang sila sa Tagalog para maiksi Yung mga false converts,
Sabihin yung mga kakalang ligtas sila, hindi naman. Sila ay may pagpapahayag kay Kristo na kagaya ng sa mga tunay na believers. Parehas lang ang confession. Kung tatanungin mo sila, anong paniniwala mo tungkol kay Jesus Christ, hindi mo madidistinguish kung sino yung mali sa hindi. Okay? So, hindi natin pinag-usapan dito yung mga sablay. Ang tingin nila kay Jesus, propeta lang. Ang tingin nila kay Jesus, kapatid ni Satanas. Ang tingin nila kay Jesus, tao lang. Hindi natin pinag-usapan yun. Ang pinag-usapan natin yung mga tao na naniniwala na si Jesus ay Diyos at tagapagligtas. Ilang application dito, no? Kasi pareho lang. Yung alam mo ang paraan ng kaligtasan, yung kilala mo si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, alam mo ba na hindi garantiyan para maligtas ka? Wala naliligtas sa alam mo lang. Kasi ito mga ito, alam nila. Wala pinagkaiba. Sila tumatawag din sa Panginoon, kay Jesus na Panginoon, Panginoon. Alam mo ba na ang pagiging church member, kasi pag naging church member ka, merong doctrinal statement dyan, di ba? Lahat na naging member, binasa natin ang mga paninindigan, paniniwala ng ating church. Alam mo ba na hindi lahat ng, sabihin ko ang pagiging member ng church, hindi iyan garantiya na ang isang tao'y ligtas. Yun sa kinagisnan natin, ganun. May mga nagkasabi, umanib kayo sa amin, maliligtas kayo. Pero hindi lahat ng tumatawag sa kanyang Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. And I think, pwede nating sabihin na may mga tao ngayon sa impyerno na alam nila kung paano maligtas bago pa sila mapunta roon. You see, hindi makapagliligtas sa iyo kung alam mo lang. That's not enough. Ito mga to, nagko-confess pa Lord, Lord. Kapag ang pag-claim na si Kristo ay Diyos at tagapagligtas, hindi ibig sabihin nun na ang isang tao ay tunay na ligtas. Mga kapatid, napakaraming tao na naniwalang Diyos at tagapagligtas si Kristo. Nakita natin yan ng isang araw. Lagpas 30 hours, di ba, parada. But it doesn't mean, it's not a guarantee na isang tao talaga ligtas. Hindi ibig sabihin, member ka ng Baptist Church at nakaupo ka ngayon dyan o nangangaral dito. Ay guarantee yun na ikaw ay ligtas talaga. Yung right theology, yung tamang doktrina, is not a guarantee na ang isang tao ay ligtas. Huwag tayong malito ron. Huwag mong isipin na, ang dami ko nang alam sa Bible, therefore, talagang ligtas talaga. Ang dami alam itong tao sa Bible, siguro talagang ligtas na. Hindi ganun yun. It doesn't work that way. Ngayon, tingnan natin sa verse 22. Ano itong mga ginawa ng mga taong ito? Sabi sa verse 22, sa araw na iyon, again, the final judgment day. Sa araw na iyon ay marami ang magkasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, tingnan niyo po yung ginawa nila. Hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan? Nag-preach kami. And we think na we're under your authority, ginawa namin yon bilang pagsunod sa iyo. So, they preached the word, nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan. No? Ako, hindi ko pa nagawa yan. Nagawa niyo na ba yan? Langaw lang ang pinapalayas natin. Pero itong mga ito nagpalayas ng demonyo. At sa iyong pangalan ay gumawa kami ng mga maraming gawang makapangyarihan, miracles. So yung kanilang claim ay bukod sa relationship sa Panginoon, Panginoon, meron silang claim na naglingkod kami sa iyo. Ginawa namin ito in your name.
At yung mga binabanggit nila, hindi mga simpleng bagay ito, ha? Nangaral, palayas ng mga demonyo, at gumawa ng mga himala. And yet, sinabi ng Panginoon sa kanila sa verse 23, at kung magkagayon, ay papahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Diba ng word na to? Kailanman. There was never ever a time na kayo'y tunay na naiugnay sa akin. Hindi ito yung point na, ngayon, tinatanggal ko na yung kaligtasan nyo. Hindi ganoon. Sabi kasi, I never knew you. Walang point. No? Mga kapatid, this is very heartbreaking. Ano? May mga tao na akala nila sila yung mga mananampalataya. Until the very day, maharap nila ang Panginoon. Sasabihin ng Panginoon, I never knew you. Never. Mabigat na salita. So, point B. Ang mga peking mananampalataya ay maaaring gumawa ng mga natatanging paglilingkod para sa Diyos. Ano? Ang mga peking mananampalataya ay maaaring gumawa ng mga natatanging paglilingkod sa Diyos. Notable services to God. Ibig sabihin, madali nating isipin, di ba? Itong taong hindi naglilingkod sa Panginoon, siguro hindi talaga ligtas yan. Di ba? Hindi talaga ligtas yan. Pero ito mga to, nagpalayas ng demonyo. Gumawa ng mga miracles. Pero sabi ng Panginoon, I never knew you. So, saan tayo pupunta nito? Yung masigasig na paglilingkod sa Diyos, hindi ang garantiya ng isang tao ay totoong mananampalataya. I'm not discouraging na maging masigasig tayo, no? Pero kung isipin natin na magiging masigasig ako para matiyak ko yung kaligtasan ko, no, hindi po. May example ba nito? Meron. Si Judas. Si Judas, di ba? Tingnan niyo po sa Luke 9:1. Sabi sa Luke 9:1, pagkatapos ay tinipon ni Jesus ang 12, kasama si Judas doon. At binigyan sila ng kapangyarihan at otoridad. Okay? That reminds us of, in your name. Ginawa ko itong mga to. Binigyan sila ng kapangyarihan at otoridad sa lahat ng mga demonyo at magpagaling ng mga sakit. Casting out demons, miracles. But we know, si Judas, sa bandang uli, he's a false convert. Di talaga mananampalataya ito si Judas. Alam niyo ba sa Old Testament, maraming false prophet. At yung mga false prophet, dalawang kategorya yan. Dalawa. Unang false prophet, yung talagang, alam mo, propeta ni Baal. False prophet talaga yan. Diba yung Diyos na pinaglilingkuran nila, hinihikayat nila yung mga tao na sumamba sa Diyos-Diyosan. False prophet. Pero may pangalawang false prophet. Yung mga propeta ni Yahweh na nangangaral ng hindi salita ni Yahweh. They claim to be the prophet of the true God, pero yung sinasabi nila is against the message of the true God. Maraming reasons kung bakit ganon. But, meron, isang example po nito, hindi natin babasahin, noong merong alliance si Jehoshaphat, good king, southern kingdom, kay Ahab, bad king, northern kingdom, may alliance, gusto niyang magtugma, lumaban sila sa gera magkasama. Bago doon, fourth king kasi si Jehoshaphat ng southern kingdom. Bago yon, magkaaway talaga yung south tsaka northern kingdom, magkaaway yan. Pero ito si Jehoshaphat, nag-compromise siya. Pagdating yung Jehoshaphat dun sa kay Ahab, si Ahab, merong hinandang mga propeta. Propeta na, At sabi nila, maganda yung naisip nyo, magkatagumpay kayo dyan. Ngayon sabi ni Joshua, wala naman prophet of the Lord dito, si Micaiah na nga yan, So, alam niyo ba kung ilan yung tinawag ni Ahab na prophets? 400. Pero false prophet yan. They were prophesying in the name of God. Sa panahon natin, may mga tao na nangangaral ng salita ng Diyos, sa pangalan ng Diyos, pero ang totoo, hindi naman. Si Kibuloy, di ba? He went overboard. Hindi lang yan sinasabing nangaral siya ng salita ng Diyos, he's claiming to be the appointed Son of God. And I hope you're not offended we name names because the Bible name names din.
Yung mga false teacher, binabanggit din sa Bible. Pangalan talaga. Pero mo nalagay yung pangalan mo sa Bible na false teacher ka. There's a precedence dyan. May mga espiritista, di ba? Pag mahal na araw, may mga espiritista nagpapalakas ng anting-anting, pupunta sa isang bundok. Yun ang power bank nila. Sana hindi kayo naniwala sa akin. But, yun ang ginagawa nila, punta sila sa bundok, pa-recharge sila. But surprising dito mga taong to, they claim na ang kapangyarihan to'y galing sa Diyos. May mga tattoo pa nga sila minsan na Jesus Christ tsaka mga cross eh. Mga espiritista, mga nagpapalayas ng demon, mga nanghuhula. Salamat sa Panginoong Yesus na nagbibigay sa akin ng kapangyarihan makapanghula ako. May mga nagsasabi ng gano'n. Sa atin, mga estudyante natin, nanghuhula lang sa exam. Pero iba yung mga nanghuhula sa kapalaran. Ngayon, kung i-contextualize natin ito sa ating alam, pwede mong sabihin na maaaring tumutukoy ito sa isang tao na sobrang busy siya sa paglilingkod sa Panginoon. There's nothing wrong maglingkod sa Panginoon. We ought to be zealous, sabi sa Romans, fervent in spirit, serving the Lord. Pero kung iisipin natin na dahil itong taong ito, sobrang dami ng ginagawa niya sa Panginoon, tiyak, ligtas ito, we're mistaken. So, hindi lahat na naglilingkod para sa Diyos ay tunay na ligtas. Isipin niyo po yan. Ang pagiging abala sa gawain o pagkakaroon ng mga pambihirang kakayanan sa pangaral ay hindi mga garantiya na ang isang tao ay tunay na ligtas. Ngayon, baka isipin niya, Pastor, yung mga false converts, mangilan-ngilan lang naman yan. Marami talagang totoo sa Panginoon. Pero ano bang sinabi ng Panginoon? Ito ba mga to, ang tinatawag ba ito? Anomalya ba to? Marami talaga mga tumatawag sa Panginoon, kay Jesus na Panginoon, marami talaga yan ligtas. Parang mangilan-ngilan lang yung mga hindi talaga totoo. Ano sa palagay niyo? Totoo yan? Tingnan niyo sinabi ng Panginoon, verse 22. Ika-anim na word, sabi diyan, sa araw na iyon ay marami. Marami ang magsasabi sa akin, alam niyo na, point C, false converts are many. Nakakalungkot ito, no? Marami. Alam na ng Panginoon ang huli. Marami pong mga tinatawag na self-deceived na mga tao. Akala nila saved sila but they're not. Sabi nga ng isang tao, there is no greater deceit than to think we are Christians when we are not. Wala nang ibang greater deception. Kakatakot ito, no? Sabi ni Jonathan Edwards sa mga preachers na natin na buhay ng 1700s, sabi niya, maraming tao na sa church. There are many who are in the church who are not in Christ. Nasa church lang pero wala kay Kristo. Now, ikaw, sa sarili mo, naisip mo na ba, totoo ba talaga akong mananampalataya? Meron ka bang assurance sa heart mo? Huwag yung malaking chance, ha? It doesn't count. Malaking chance ko na ligtas ako. Pero you have the assurance, full assurance sa heart mo na you're a believer, na totoong Christian ka. Paano ba malaman niya, Pastor? Well, look at verse 21. Verse 21, hindi lahat na nagkasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi, so ito na po yung mga papasok daw, ano? Ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. So,
Pag tinanong mo, ako ba'y talagang ligtas? Tanongin mo sarili mo, ginaganap ko ba ang kalooban ng Ama na nasa langit? Yan yung sinabi ni Jesus Christ. Ngayon, alam ko na sa isip nyo. Pastor, di ba hindi naman maligtas sa mabuting gawa? Pero bakit sinabi rito, ang papasok sa langit ay ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit? Okay, kapag may mga ganyan, kailangan lagi nating isipin yung, pag may mga malalabo, kailangan natin isipin yung mga malinaw na. Lagyan natin ng parameters, bakod, para hindi tayo lumagpas sa katotohanan ng Biblia, para hindi maglabo-labo sa isip natin, maglaban-laban yung mga katotohanan na nakalagay sa Bible, because isa lang ang author ng Bible, ang Diyos. So therefore, walang contradiction, di alam ang kontrahin niya ang sarili niya. At ang Diyos naman ay hindi malabo kausap, maliwanag magsabi ang Panginoon ng katotohanan. So, kung sasabihin natin na, Pastor, tinuturo po ba niya na maliligtas sa paggawa ng mabuti, sa pagsunod sa utos ng Panginoon? Hindi po. Hindi niyan sinasabi na maliligtas ka, pupunta ka sa langit pag gumagawa ka ng mabuti. Kasi laban yon sa buong kwento ng Bible. Isipin mo, kaya nga may Savior kasi we cannot save ourselves. Isipin mo yung Christmas, ang dami nag-celebrate ng Christmas. Pero hindi nila nalalaman na yung Christmas, para itong suntok sa atin na ng napakalakas sa suntok sa sikmura para sabihin sa atin na hindi mo kayang ligtas ang sarili mo. Kaya nga nagpadala ng Savior. Tingnan niyo po yung verse, Galatians 2:21. Sabi ni Paul, hindi ko pinawawalang halaga ang biyaya ng Diyos. Sapagkat kung ang pag-aaring ganap, ibig sabihin, you will become righteous before God. Sa standing mo, magiging matuwid ka sa Panginoon, not guilty ka na. Kung magiging not guilty ka, pamamagitan ng kautusan, pagsunod sa utos ng Diyos, kung gayon, si Kristo ay namatay nang walang kabuluhan. Kita nyo? So, hindi pwedeng na yun ang ibig sabihin ni Jesus Christ. Otherwise, kukontrahin niya yung buong storyline ng Bible, pati the very purpose kung bakit siya pumarito. At maliwanag sa atin, sa Ephesians 2:8 and 9, alam natin ito, sapagkat sa biyaya kayo naligtas. Pwede ka maligtas, sa biyaya yun. Pamagitan ng pananampalataya, biyaya is sabihin not merit system. No. Gawin mo to, bigyan ka ng 5 points ng Diyos. Sa biyaya kayo naligtas. Given sa mga undeserving. If you think na undeserving ka para maligtas, ganun mga nililigtas ng Panginoon. Sapagkat sa biyaya kayo naligtas, pamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng regalo ng Diyos. Kung nag-iisip ka, paano ba ako maligtas? Ano bang gagawin ko? Paano bang paghihirapan ko yan? Hindi, it is a gift. Regalo ito, tatanggapin mo. Ang regalo, hindi binabayaran, tinatanggap yan. Pag binayaran mo yan, hindi yan regalo, binili mo yan. Kaligtasan is a gift. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Upang sino man ay wag malaki. Napakaliwanag ng Bible dyan. Na maliligtas ka kung hindi ka patiyak na kung sakaling mamatay ka sa langit ka mapupunta, si Kristo'y pumarito para mamatay para sa iyo at ibigay ang kanyang buhay para bayaran ang iyong kasalanan. At ang inihingi niya, hindi yung magpakabait ka, namatay na nga siya para sa mga kasalanan mo eh. Ang inihingi po niya ay magtiwala tayo sa kanya na wala nang ibang paraan para maligtas tayo kundi yung ginawa ni Jesus Christ. At of course, pagsisihan natin mga kasalanan, ibig sabihin, magkaroon tayo ng bagong pananaw patungkol sa kasalanan na dapat itong talikuran, mali ito dahil because of this, namatay si Jesus Christ. So, kung di ka patiyak sa kaligtasan mo, pwede ka matiyak habang nakaupo ka dyan. No? You ask the Lord to save you, tiwala ka sa Panginoon, that na ang kanyang kamatayan at muli pagkabuhay ang tanging paraan para maligtas ka. Ang sabi ng Bible, tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ang sabi ng Bible, manampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka. Ikaw at ang iyong pamilya. Now, so anong ibig sabihin ngayon, no, Pastor? Yung last part ng verse 21. Hindi lahat ng kasabi sa akin, Panginoon ay papasok sa karya ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ano ibig sabihin ng Pastor? Yung pagganap ng kalooban ng Ama na nasa langit, hindi po ito requirement para maligtas ka, kundi ito ebidensya na ikaw ay ligtas. It is a fruit na ikaw ay ligtas. Remember? Yung sinasabi rito,
profession, sinasabi niya ang Panginoon, Panginoon, versus paggawa sa kalooban ng Panginoon. So malalaman mo ang isang tao kung siya ligtas, not only sa kanyang profession, but also sa kanyang buhay. Kung ginaganap ba niya ang kalooban ng Panginoon. Point number 2. 3 points lang tayo. No? This is the second. Sobrang iksi na yung mga huli. Walang kabuluhan ang pag-angkin ng ugnayan kay Kristo. He's my Lord, He's my Savior. Walang kabuluhan yan kung walang bunga ng pagsunod. Hindi natin sinasabi masasave ka by obedience. But kung save ka, mag-produce siya ng obedience sa buhay mo. Makikita ang evidence. Madali lang kasi ngayon sa panahon natin, tanggapin mo lang si Kristo. Ang nangyayari, dinadagdag lang nila si Kristo sa buhay nila, pero patuloy pa rin sa kasalanan. Hindi ganun ang totoong naligtas sa Bible. Ang cross-reference dito, Luke 6:46, di ba? Luke 6:46. Sabi diyan, bakit tinatawag niyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi niyo naman ginagawa ang sinasabi ko? Wala talagang ugnayan. Ang punto ng Panginoon, kung ano ang buhay mo, yan ang testimony kung ano ang kalooban mo, kung ano ang nature mo. Okay? So, ang good works, pagsunod, hindi yan paraan para maligtas ka, but yan ang bunga ng pagiging ligtas. At sa context natin, nauna na nga yung false prophets, Paano mong malalaman kung ang isang tao ay false prophet? Isang way, of course, sa mga tinuturo niya, Pero kung babasahin niyo po yung teaching sa 2 Peter tsaka sa Jude, makikita ninyo na mga false teacher, mga immoral yan, mga namumuhay sa kasalanan yan, mga mayayabang yan. Kaya wag na kayo magtaka kung mayroong mga false teacher na sasangkot sa rape, pagdispalto ng pera. Konektado sa Bible, makikita niyo talagang makakasama yan. Matthew 7:15-18, sabi diyan, verse 15 na lang, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Bulaan yung sabihin false, mga hindi totoo, mga fake. Na lumalapit sa inyo na may damit tupa, ngunit sa loob ay mga ganid na asong gubat. Mukha silang totoo pero hindi pala, Paano mo malalaman sila, Pastor? Verse 16, may kilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Tumutukoy sa kanilang buhay. Sa kanilang ginagawa. Point A, hindi, wala tayong point A dyan. Yung mga false converts ay dinescribe. Tingnan niyo po verse 23. Sabi sa verse 23, at kung magkagayo ipapayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman, lumayo kayo sa akin. Ito po ang description ng mga false convert. Oo, sinasclaim nila na Panginoon nila si Jesus at naglilingkod sila sa Panginoon. Pero ito po ang wag nating kakaligtaan. Ginagawa nila mga bagay na ito habang sila nagpapatuloy sa kasalanan. Walang nagbago sa kanilang buhay, walang nagbago sa disposisyon ng kanilang puso. Nadadagalan sila ng theology, ng kaalaman ng doktrina, pero as far as pagbabago sa puso, walang nangyari kasi ang sabi ng Panginoon, kayo mga gumagawa, hindi sinabing kayong gumawa, kundi kayong gumagawa, patuloy kayo, hindi kayo naawat, patuloy kayo sa kasalanan, patuloy kayo sa kasamaan. Yung word na kasamaan, alam niyo yung word na yon? Yan po'y tumutukoy sa pagbaliwala sa mga batas ng Diyos, lawlessness. Yun ang ginamit ng word yan. So kita mo, meron po mga ganun tao, they claim to know God, tinatawag nila si Jesus Panginoon, Panginoon, pero walang halaga sa kanila ang salita ng Panginoon. Selective sila sa mga gusto nilang gawin, yung pinipili, para nasa buffet, yung gusto nilang kainin, ang kakainin nila, yung gusto nilang sundin, ang susundin nila. Pero yung mga demands ni Jesus Christ ay total submission. Ayaw nila yun. Ang pagkapatuloy sa kasalanan ay tanda na ang isang tao ay hindi tunay na ligtas. Tingnan niyo po, Ephesians 5:5. Ephesians 5:5. Sapagkat inyong nalalaman, sigurado tayo dito, that's the word, na bawat mapakiapid o mahalay o sakim na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ay walang mamanain sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. 1 Corinthians 6:9-10. Hindi ba niyo nalalaman,
na ang mga masasamang tao ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Huwag kayong padaya. Kasi yung iba, binila, I have the profession, I have the confession, pero yung buhay nila, walang pinagbago. Huwag kayong padaya ang mga mapakiapid. Yung word na nagpapatuloy sa English. If they be fornicators, yung word na be, ibig sabihin, patuloy sila dito, ano? Ang mga mapakiapid, mga sumasama sa Diyos-Diyosan, mga mangangalunya, ibig sabihin, immoral. Mga binabae, mga nakikiapid sa kapwa lalaki, this is homosexuality. Mga magnanakaw, masakim, mga manlalasing, mga pagmura, o mga manggagansyo, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Napakaliwanag nito. 1 John 3:8-9. Ang patuloy na gumagawa ng kasalanan, ito si John, kapag naging kaibigan mo to, baka matisod ka kasi diretso magsalita to eh. Ang patuloy na gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo. Sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala na ang dyablo dahil dito nahayag ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Verse 9, ang sino mang ipinanganak ng Diyos na born again, na bago ang puso, talagang naligtas, ay hindi patuloy na nagkakasala. Nagkakasala pero hindi na gaya ng dati. Sapagkat ang kanyang binhi ay nanatili sa kanya at hindi siya maaari magkasala sapagkat siya ay pinanganak ng Diyos na born again. Ang pagiging Kristiyano, hindi lang tama ang doktrina mo, kundi naranasan mo binago ng Diyos at ang puso mo. Iba na ang mga gusto mo. Iba na yung disposition mo. Hindi ka perfect, pero alam mo may ginawa ang Diyos sa puso mo, binago ka ng Panginoon. You know the gospel, you claim to believe the Lord, pero nakikita ba sa buhay natin na talagang may ginawa ang Diyos sa puso natin? Kasi ang totoong ligtas, hindi lang dito eh. Dito at makikita mo sa kanyang buhay. Sabi nga nung isang apologist, nag-preach siya sa gospel. May mga nag-respond, nagpalakpakan yung mga tao. Sabi niya, okay, pumalakpak. Hindi tayo pumapalakpak pag nagtanim tayo. Antayin natin magbunga ang mga ito. Pero mo, ikaw naman nakaalam yan. Kasi pwedeng magpanggap. Di ba? Pwede yung double life eh. Sa harapan ng mga tao, salita natin, maingat. Pero pag tayo na lang mag-isa, anong ginagawa mo pag nasa dilim ka? Anong ginagawa mo pag wala kang kasama? Anong disposition mo sa kasalanan? Kasi hindi pwedeng totoong Christian ka pagkatapos tuwan-tuwa ka, nagtatampisaw ka sa kasalanan. Mahalaga ba sa iyo ang God's Word? Kasi mahalaga, sa isang Kristiyano, totoong Kristiyano, mahalaga ang salita ng Diyos. Hindi po pwede na totoong Kristiyano ka, tapos ikaw pa rin ang commander ng buhay mo. Ako pa rin masunod dito. Bago lang Christian ako, pero ganoon pa din. Wala nagba-business as usual. Mga kapatid, mahalaga ba sa inyo ang salita ng Panginoon? Do you seek ang kalooban ng Panginoon sa buhay niyo? Are you truly saved? Alam mo, kung hindi ka tiyak, kailangan gawin mo ng paraan yan. I-settle mo yan. Bakit? Kasi ano mo mangyayari sa iyo? Alam mo mangyayari sa mga false converts? Sinabi sa atin, verse 22, sa araw na iyon, ay marami ang magkasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan, ang nagpalayas ng mga demonyo sa inyong pangalan, at ang iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. At kung magkagayon na ipapahayag ko sa kanila, that's a public declaration, That's the word. Hindi ko kayo kilala kailanman. That's the sign of pagkakaila. Or hindi sila kikilala ng Panginoon. Disowned. Hindi ko kayo kilala kailanman. There was never a relationship. Lumayo kayo sa akin, that's rejection. Casting out. Lumayo kayo sa akin, kayo mga gumagawa ng kasamaan. Final point, bakit kailangan mong seryosohin ang iyong katatayuan sa harapan ng Panginoon at hindi ka maging false convert? Point number 3, last point.
hindi kikilalanin at itataboy ni Kristo ang lahat ng peking believer. Alam niyo, sinasabi sa atin dito na si Kristo talaga ang final judge. Meron tayong mga verses na hinanda pero wala na tayong time to look at. John 5:22-23, hindi humahatol ang Ama, pinagkatiwala niya lahat ng paghatol sa anak. Sa Revelation 20 verses 11-12, sinabi roon na merong great white throne, sino nakapo dun? Jesus Christ, because hindi nag-judge ang Ama, pinagkatiwala niya sa anak. And He's the final judge. Kaya kung meron sa atin dito, patuloy natin tinatanggihan ng Panginoon, alam mo, kung hindi mo siya tanggapin as your Savior, makakaharap mo siya as your judge. You don't want that. Ayaw mo talaga yon. Ano ang basis ng condemnation? Kasi workers of iniquity. Yung kanilang buhay, yung kanilang profession ay taliwas sa kanilang buhay. Lord, Lord, pero ang buhay nila, ito na nga yung irony, no? Tinatawag nilang Lord, Lord, pero hindi nila ginagawa yung kalooban ng Panginoon. Yun talaga ang makikita mong irony sa buhay ng false convert. Yeah, Lord ko si Jesus Christ, Panginoon ko. Pero pagdating sa obedience, wala talaga. Hindi nandun, walang heart to obey the Lord. Ginawa nila, mga bagay na ginawa nila, paglilingkod sa Panginoon, pero pinagsasabay nila yung pagdalingkod sa Diyos at saka yung buhay na pagsuway. Ganun. Sabi nga yung isang nabasa ko, to be active in religious affairs is no substitute for obeying God. Nakakalungkot ito, no? Christ will disown you, I never knew you. I-reject ka ng Panginoon, Christ will cast out from His presence. Umalis kayo sa aking harapan, yung mga false convert. Rejection yun. Yun ang hatol. That's the verdict. Depart from me, workers of iniquity. And anong description yun? Yun yung sinasabi ng Panginoon sa verse 21. Hindi lahat na tumatawag sa Kanyang Panginoon ay papasok sa Kanyang kaharian. So yung sinabi ng Panginoon na umalis kayo sa akin, that is the same as you're not entering the kingdom. Application natin, then we'll close. Nakikita po ba sa buhay natin ang bunga ng pagiging mananampalataya? I'm not saying maging perfect ka. Hindi, walang ganun. Hindi pa natin maabot yun until dumating ang Panginoon. Pero alam mo sa heart mo, sabi nga ni Dwight L. Moody, malayo pa ako sa dapat akong maging, pero hindi na ako kagaya ng dati. Do we have that testimony sa heart natin? Anong regard mo sa God's Word? Anong response mo sa kasalanan? Especially pag mag-isa ka na lang. Huwag kang maging false convert, isang tao na nagkasabing kilala ang Panginoon, pero hindi naman pala. Alam mo, sabi nung isa, yung mga false converts, hindi namamatay sa disyerto, namamatay sila sa pintuan ng langit. Ano sabihin nun? Lapit mo na eh. Alam mo na eh. Pero hindi mo talaga nanampalataya sa Panginoon. Wala talagang heart change na nangyari. Hindi ka na born again. Hindi tunay ang profession. Huwag kang mamatay sa pintuan ng langit. Sana sa biyahe ng Diyos makapasok ka. By trusting Christ as your Savior. Dahil walang hanggang kaparusahan na naghihintay sa mga huwad na mananampalataya, titiyakin natin, ligtas tayo. Pastor, nahiya akong aminin kasi alam na nila na Christian na ako. Nabaptize na ako. Huwag ka ba? Pag nahiya ka, anong gusto mahiya ka at mapunta ka sa impyerno, walang hanggan? Huwag mo ikahiya ang paggawa ng tama. Maging totoo ka, magpakumbaba ka sa Panginoon. Yan ay karakteristik ng mga nililigtas ng Diyos. Nagpapakumbaba eh. Magpakumbaba ka, aminin mo kung talaga hindi ka saved. Now is the day. Now is the time to mean business with God. Manampalataya ka sa Panginoon. Manampalataya ka sa Panginoon. Ask the Lord to help you. Pastor, Christian na talaga ako. I know. Let's praise the Lord. Purihin natin ang Panginoon. At kung ikaw ay tiyak ka sa heart mo, by the grace of God, nakita mo ang working ng Panginoon sa buhay mo,
yan ay sapat na para sambahin mo ang Panginoon, hindi lang sa lifetime mo, kundi forever. Magpasalamat ka sa Panginoon kasi hindi ka naligtas kasi magaling kang umintindi. Naligtas ka dahil sa biyaya, awa at pag-ibig ng Diyos sa iyo. Tayo po'y mag-pray. Dakilang Diyos, salamat po sa amin pong pinagsaluhan